Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pagiging mula kay Abay Haba. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Haba sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Haba. Ngayon po ay July 12, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Haba na magpapasya ng pangunawa sa lahat po ng abutin ng pangaral ng Asenyo Abay Haba. Ang ating pong pagsasakang po ito, tayo po ay nasa ika-anim na bahagi na huling bahagi sa linggong ito. At ang ating paksa ay yung sinabi ni Pablo sa unang Korinto 14:37. Kung inaakala niyo naman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niya kilalanin na ang sinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. So, lahat ng aklat na isinulat ni Pablo, lahat yan ay utos ni Abay Haba. Walang sarili, kundi lahat yan, pawang utos ni Abay Haba. Kaya marami nga ang relihiyon na hindi sumasang-ayon kay Pablo kasi nga nasa laman. Simple lang naman pagka ikaw ay nasa laman, kokontrahin mo yung mga bagay na sasabihin niya. Di ba? Lahat ng bagay na sasabihin, maging sa panahon ni Moises, sa panahon ng mga propeta, sasalungatin mo yun. Lahat sa ipinakita ni Abay Haba dito po sa kapulungan at mga ngaral na nagbibigay ng kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang opinyon, salungat doon sa sinasabi niya. Halimbawa, ang isang halimbawa dyan ay ang pagkakilala mo sa Kristo ay hindi siya yung Ama, naturalmente na sasalungatin mo yung sasabihin niya. At bibigyan mo ng daan yung bagay na inaakala mo na para sa iyo ay tama, pero pag sinukat na, mali pala. No? Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Sister Ging Makar. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Lolita Corsiga, Lisa Indenedli Corsiga, Brad Sam Rotoni, Brad Melchor Pasis, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Melchor Pasis, Brad Edmundo Mali, Leonardo Corsiga, Sister Shirley Radarisa, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tungkua, Brad Wilfredo Bedes. Kasama na yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Magandang hapon po sa inyo. At sa lahat po ng makakapanood nito, dyan sa inyong probinsya, magandang hapon po.
Isya, merong baka ito'y sa Reels, Ina Soriano. Magandang hapon, sana nanonood ka. Yan. Mga nakikita ko doon sa mga Reels. Sister Brad Rodelio Nava, magandang hapon. Jen L. Juarez, alas 4:29 na po ang ating oras. So, sumapit na po tayo doon sa ika-6 na bahagi. Ano? Ayan, alas 4:30 na. Tuloy na po tayo. At kung sino pa yung ating mga kapatid na ating mabanggit, singit talaga po natin. Dito po sa panghuling bahagi, ayon pa rin doon sa sulat ni Pablo na ating nabasa. No? Kung inaakala nino man na siya propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalin na sinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. At doon sa panahon ng Kristo, nung siya ay nakitulad, sinabi niya sa mga alagad, 10:16 ng Lucas, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang ayaw tumanggap sa inyo ay ako ang ayaw nilang tanggapin. At ang ayaw tumanggap sa akin ay ayaw tumanggap sa nagsugo sa akin. Once na tinanggihan mo yung sinabi ni Pablo, tinanggihan mo yung nagsugo sa kanya. Nilabanan mo yung sinasabi niya, nilabanan mo yung nagsugo sa kanya. Ganun lang kasi kung tinanggihan mo yung sinasabi ni Pablo, tinanggihan mo yung nagsugo sa kanya. Kasi utos niya ba Yahweh yung sinasabi niya eh. Hindi ba? Sabi niya doon sa 24:16 ng gawa, dahil dito'y lagi ako nagsisikap magkaroon ng malinis na budhi sa harapan ng Diyos at sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa harap, kasi harap ng tao, malimito, lalo pagdating sa reliyon, ang ipinakikita lamang nila ay yung sa harap ng tao. Malinis sila sa harap ng tao, pero marumi sa harap ni Abay Yahweh. At dito sa hapong ito, minsan na naman nating bibigyan ng comparison yung reliyon, individual, o sino man bilang isang tao. Troy Corsiga, Jamber Corsiga, Corsiga family na. So sabi ni Pablo, ulitin ko, lagi akong nagsisikap magkaroon ng malinis na budi. Kanino? Sa harap ng Diyos at sa lahat ng tao. Hindi lamang sa tao, kundi pati sa harap ni Abay Yahweh. Yun ang dapat eh. Kasi kung sa harap lang ng tao tayo magiging mabuti, mabait, nakatulad ng ginagawa ng reliyon. Sa harap po ng tao, maganda. Alin ang maganda? Nagbibigay ng libreng sakay, libreng pagkain, libreng ospital. Sa harap ng tao, mabuti yan. Pero sa harap ng Diyos, kinalulugdan ba ni Abay Yahweh yun? Yung ginagawa nila na libreng ganito, libreng ganito. Puro libre, ano? Ano ba yun? Kapaimbabawan. Bakit? Ano yun? Binibili mo si Abay Yahweh doon sa mga bagay na pagkakamali mo, doon sa mga bagay na mali. Kasi sinasabi na nga niya doon sa Kawikaan 30, pagka ikaw ay hindi tayo pwedeng magdagdag ng kanyang sa kasulatan dahil susundan kang sinungaling. Kung sinungaling ka, natural, kalaban ka na ni Abay Yahweh. Hindi ba? At maging nung unang panahon, sa panahon nila Moises. Kasi alam niyo ba yung sinasabi ni Pablo dun sa Thessalonica na dapat
Sabi niya sa Thessalonica, sabi niya sa 4:1, no? Mga kapatid, natutunan ninyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoon Yahushua na lalo nyo pa sana itong pag-ibayuhin. Bakit? Sapagkat alam naman ninyo na ang mga utos ng Panginoong Yahushua na ibinigay namin sa inyo. Tugma-tugma ho dun sa ating paksa, yung ibinigay, yung mga utos ng Panginoong Yahushua na ibinigay namin sa inyo. 3, nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Dapat ay makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. So, ang nais ni Yahawa ay maging banal ngayon. Ano ba ang kaakibat sa isang banal? Marami ho kasi ang nagsasabi na banal. Sumisimba ako every Sunday. Nagbibigay ako ng ikapo. Nagbibigay ako ng pasalamat. Nagbibigay ako ng handugan. Nagbibigay ako ng tuwing Miyerkules. Kasama ba sa kabanalan yon yung aking mga nabanggit? Alam niyo ba sa kasulatan, mayroong isang mayamang binata, nagtanong sa kanya. Alam naman natin itong istorya na ito na sinasabi nga ho. Sabi niya doon sa Mateo 19:16. May isa namang lalaking lumapit kay Yahushua at nagtanong. Tingnan niyo yung tanong dito Guro, ano ang mabuting bagay na dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Hindi ba ito yung nais ng lahat, yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba? Ito yung nais ng kahit sino Di ba? Relihiyon, individual, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Yahushua sa 17. Bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. 18. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Yahushua, huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Sabihin, huwag kang magsisinungaling. O tatandaan natin, pagka ikaw ay nagdagdag ng kanyang salita, sinungaling ka na doon. So, hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Base dito sa aking iniisa-isa igalang mo ang iyong ama at ina. May isang reliyon, itinakwil yung kanyang magulang. Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Pero mo, sarili mong magulang, anak o apo ng founder ng reliyon, itinakwil yung kanyang magulang. Apo ba o anak? Biro niya yan. Magulang, itinakwil. Pero dito, hindi ka na pala magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Hindi ka na pala magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi mo iginalang yung iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kasama para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, inisa-isa niya. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya. Sabi, kung pumatay ka, o nangalon niya ka, nagnakaw ka, at sinungaling ka, hindi mo iginalang yung magulang mo, o yung ama't ina mo, at hindi mo inibig ang iyong kapwa, hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama, di ba? Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang sagot ng mayaman? Napakaganda ng sinagot dito ng mayaman. Yan niyo. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Biro mo, yung mga bagay na yun, lahat nasa laman yun.
Yung inisa-isa dyan, lahat yan nasa laman. Wala kang espiritu pagka lahat ng bagay na inisa-isa niya na ay naandon, nasa laman ka. Pero ang sabi ng binata, nasunod ko na po yan. Nasunod. Ayan. 21. Sumagot si Yahweh. Ito yung naging sagot niya. Kasi sabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Yahweh, kung ibig mo maging ganap, maging kumpleto, maging ganap, maging banal, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Hindi nangyari, ano? Alam niyo kung bakit? Yan ang sinasabi nga, talagang mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ni Abayaw. Kaya kung nakikita natin ang mga relihiyon, naggaganda ang mga kapilya, ang gaganda ng palamuti sa loob, sandalye, ang lalaki ng mga kapilya, gusali, talagang naadornuhan ang maganda. So yun lamang nagpapatotoo na talagang napakayaman. Napakayaman ang mga relihiyon. Sa palagay niyo po kaya, sa sinabi niya dun sa mayaman, makapapasok ba sila sa kaharian ni Abayawa? Hindi ho eh. Hindi mangyayari. Bakit? Siya na mismo yung nagsabi. Ang sabi niya, tinabi niya, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian. Hindi kaya ho ng isang relihiyon na ipagbili yung kanyang pag-aari at ipamamahagi sa mahirap. Yun hong nakikita natin ngayon na nagpapakain ng libre, namimigay ng mga disupot. Lato yan, excess lang. Yung surplus lang, kumbaga. Yung sobra-sobra lang sa kanila. At yung sobra-sobra na yon, hindi pa rin galing sa kanila. Galing pa rin yan doon sa mga miyembro na nag-ambagan, mga kapatid. Meron kung dumating na unos, bagyo, lindol. Kinakailangan natin ng tumulong sa ating mga kapatiran. Pero yung nasa kaban, hindi na magagalaw yun. Nakapasok na ho yun. So, ang mangyayari dyan, ambagan pa rin ni kapatid. So, ang binibigay ngayon, yung surplus. Yung tira-tira, yung mumu, baka papasok kaya sila sa buhay na walang gan? Hindi. Kaya ang sinabi niya, sinabi ni Yahweh siya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, sabi sa mga alagad, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makanan. Tingnan niyo yung comparison na ibinigay niya. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamelyo. Ilagay mo literally yan, talagang hindi papasok yung isang kamelyo sa butas ng karayom. Yung sungot lang ng kamelyo, baka hindi po may papasok yan doon sa butas ng karayom. Sungot yun paano yung katawan niya? Di ba? So napakahirap talaga sa isang mayaman. Lahat ng reliyon, napakayaman. Tsaka sinabi na niya sa kanya mga lagad nung una pa Sabi niya dun sa Mateo 6, di ba sabi niya? 19, huwag kayo mag-impok ng makayamanan dito sa lupa. Sabi sa mga alagad, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit.
Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang puso ho ng mga reliyon na andun sa kayamanan. So nasa inyong puso nila, na kay Abayawa, wala ho. Nasa kayamanan. Lahat ng reliyon, lahat. Walang reliyon na hindi mayaman. So ang puso nila, naroon sa kayamanan. Wala kay Abayawa. Bakit? Bakit nasabi natin na wala kay Abayawa? Eh, may isang utos ni Abayawa, hindi nila nasundin. Wala akong sinunod ang mga reliyon. Kung yung nakikita nyo lamang na nakapagpatayo sila ng simbahan. Kasi yung pagpapatayo ng kapilya at simbahan, front lang yan. Kumbaga, paningin lang, pinakikita lang sa mga tao na ito mga makajusto. Dahil may simbahan eh. Oh, parang katulad lang yan ng mga eskriba at paraseyo ng unang siglo. Malilinis sa harapan, pero yung loob punong-puno ng kabulukan. Itsura daw sila ng mga libingang pinaputi. Sabi doon sa mga eskriba at paraseyo. Ganyan-ganyan ho, inilalarawan ng Kristo ng unang siglo, yung mga relihiyon ng unang siglo. Kaya nakikita ng tao panlabas. May simbahan, tuwing linggo, kung namamasahero ka lang, makikita mo, kada parada ng jeep doon sa kanilang templo, sa kanilang sunod-sunod baba dito, babaan ng mga pasahero, pupunta sa kapilya, papasok, magkabukod yung lalaki, magkabukod yung babae. Maayos na maayos, Pero sa harap ng Bayawa, lahat yan, kapaimbabawan lang. Lahat. Kaya nga sinasabi niya, walang maliligtas. Di ba? Bakit? Kasi yung mayaman, andun yung kasakiman. Nasa kanya yung kasakiman. Eh, ang kasakiman, gawa rin ng laman. Pagiging makasarili. Hindi kaya ng mayaman na yung pinagagawa. Pero mo, nag-utos siya eh. Ano sabi niya sa mayaman? Di ba utos yun? Ano sabi niya? Sumagot si Yahweh siya, kung ibig mo manggalap, ipagbili mo. Eh di inuutusan niya yung mayaman. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Hindi kayang gawin ng isang nasa laman yung iniuutos. Ganon din sa panahon natin. Hindi kayang isakripisyo ng isang nasa laman yung sinasabi niya doon sa binatang mayaman. Hindi kaya. Pero mo, God, ipagbibili mo yung ari-arian mo, ano kasi nuswerte? Yun ang sabi ng laman. Hindi niya kasi kilala yung nangako. Sabi niya, magkakaroon ka ng kayamanan. Saan? Ano sabi niya? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pero mo, ang pangako sa kanya, kayamanan sa langit. Hindi dito Hindi ba? Kasi nga, nasisira dito. May magnanakaw dito. So, hindi kaya. Ganon din, sa panahon natin, hindi kaya ng isang nasa laman yung hinihingi niya. O kaya talagang marami ang mapapahamak, talagang marami ang hindi maliligtas, marami talaga ang hindi makapapasok sa kanyang kaharian. Dahil yung hinihingi niya, doon sa mayaman na yun, ganon din ang hinihingi niya sa panahon natin ngayon. Kasi alam niyo kung bakit? Parte kasi ng kabanalan. Yun. Hindi ka magiging banal kapag meron ka niyan. Hindi ka magiging banal kapag meron ka. Tinanin nyo, sa 24, sa 24 ng Mateo, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at ibigin ng ikalwa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalwa. Hindi nyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Kaya, paano ka maliligtas? Paano kang mapapasok sa kanyang kaharian? Eh, dalawa yung Panginoon mo. Eh, sinasabi ng kasulatan, hindi po pwede. Kasi yung isa, iibigin mo, yung isa, itatakwil mo. Pag inibig mo yung kayamanan, itinakwil mo si Abayawa. Ay, ganun na nangyari eh.
Itinakwil ng mga reliyon si Abayahawa at inibig ang kayamanan. Kita naman natin ang ebidensya. Nakita ba natin ang ebidensya doon sa mga alagad? Opo naman, lahat sila mahirap. Wala silang rangya na nakikita natin sa reliyon. Wala. Tingnan niyo yung ginawa niyong comparison. Kaya ba? Ibig mo sabihin, Brad, yung hiningi niya doon sa mayaman, inihingi niya rin sa panahon natin. Opo naman, alam niyo kung bakit. Nung sabihin ni Pablo doon sa Thessalonica, doon sa mga kapatid, sabi niya, nais ng Diyos na maging banal kayo. Kasi hindi ka magiging banal kung meron ka niyan. Gamitin lang natin yung kayamanan hindi para Panginoonin. Kasi pansamantala lang yan eh. Pansamantala lang yan. Gamitin natin habang tayo ay narito pa sa mundong ito. Pero yung gawin mo siyang Panginoon, aalisan mo si Abayahawa. Hindi mo siya susundin eh. Kasi hindi mo kayang sundin yung sinasabi ni Abayahawa kapag hawak-hawak mo yung kayamanan na yan. Diba? Akala nung iba yung mga mayaman ng hindi maligtas. Hindi ho. Kahit pangkaraniwan. Kahit wala ho yung yaman. At hindi mo sinunod si Abayahawa, wala yung salitang pagpapakabanal, hindi ka rin maliligtas eh. Diba? Ano ba ang tanong ano ba ang tinatanong ng mayaman? Hindi ba pagpapakabanal yun? Ano sabi niya? Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang gan? Hindi ba para magkaroon ka ng buhay na walang gan, kinakailangan banal ka? Sa parte pala ng kabanalan o buhay na walang hanggan, iyong hinihingi ni Yahweh siya ay doon sa binatang mayaman. Parte yun. Ano yun? Ano yung hinihingi niya? Sabi niya, ipagpili mo. Sabi niya, kung ibig mong maging ganap, kung ibig mong maging banal, kung ibig mong maging kumpleto, ipagpili mo lahat ng iyong aririyan, ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka sa mundo. Hindi kaya ng isang nasa laman yung hinihingi ng Espiritu. Hindi kaya. Nga lamang ginawa ng mga mayaman, puro yung mga sobra-sobra lang. Sobra lang dun sa kanilang kayamanan. Ipinakita niya kung gaano yung ginawa noong babaeng bao. Yung talagang ikabubuhay niya. Bakit? Kasi may kapalit. Di ba? O sinusubok ka. Susubukin ka eh. Sinubok si Abraham. Pero mo, sarili mong anak, hinihingi sa iyo na ihandog. Napatinag ba si Abraham? Hindi O paano ka maliligtas? Yung pagsubok na hinihingi sa iyo, hindi mo magagampanan. Ano sabi niya? Pagbili mo ang iyong kayamanan, pamahagi mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Halika, sumunod ka sa akin. Ayaw. So, ganun din. Pag ayaw mong sumunod, hindi ka magiging banal, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan at hindi ka makararating doon sa kanyang kaharian. Hindi dahil yung pagsisimba mo, yung pag-aabuloy mo sa simbahan, wala rin nung saysayan eh. Bakit? Mali eh. Ang ginagawa ng marami, akala nila yung pagbibigay nila, parang nakikikunaib ka doon sa kamalian. Nagbibigay ka ng pera mo at yung pera mo ginagamit ng reliyon para maghasik ng kasinungalingan, maghasik ng kasamaan, maghasik ng maling aral.
O di, naging tulong ka doon sa kasamaan. Hindi ka naging tulong doon sa kabutihan. Doon sa pagpapalaganap ng mabuti. Kung ang binigyan mo halimbawa ay nagpapalaganap ng mabuting balita, o di na nakatulong ka. O kasi yun kay Abay Yawa. Kalugod-lugod yun kay Abay Yawa. Bakit? Pero mo naging instrumento ka para dun sa mabuting balita na ipinakakalat, para dun sa katotohanan. Nangyari sa reliyon, yung mga miyembro nagbibigay para doon sa kasinungalingan. Magpakalat ng tao sa iba't ibang bansa, iba't ibang panig ng buong mundo, at maghasik ng kasinungalingan, maghasik ng maling aral. Lahat ng nasa reliyon, puro mali. Walang sinabi si Pablo na magpatayo ng kapilya. Wala. Ibig sabihin, yung paksa natin na lahat ng iniutos ay galing sa Panginoon, hindi naman nag-utos si Pablo. Diba? Sa nakita natin, mga kapatid, ngayon, ilang beses natin nakita itong halimbawa nito nung binatang mayaman. Maraming beses na. Hindi ba? Yun po pala ay parte ng kabanalan. Kasi kung hindi mangyayari ho yun, wala. Hindi na nagpaligoy-ligoy dito yung Kristo. Hindi na nagpaligoy-ligoy siya. Sabi niya, pagbili mo ang wika, sabi niya, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga hirap. Hindi niya na inunti-unti ba? Hindi, ipagbili mo. Pamigay mo sa mga dukha, halika, sumunod ka sa akin. Kasi pagka bubulahin ka pa eh. Magtira ka. Yun lamang surplus, yun lang ibigay mo. Di ba? Hindi yun. Pagbili mo, bakit ganun ang salita niya? Ako magpo-provide sa'yo. Di ba? Di ba nakita natin yung punto ron? Kaya na yung kahapon, yung aking sinabi, bago tayo naman dito, nang dumating, handa na lahat para sa atin, wala naman tayong dinala rito na para pagyamanin natin. Hindi. Lahat yan, galing na dito, lahat yan, ibinigay na ni Abay Yawa. Kaya nga lang, sa kasakiman ng tao, hindi niya iniisip na yung buhay na nasa kanya, galing din kay Abay Yawa, wala siyang ginagawa para hindi man matumbasan yung ginawa ni Abay Yawa, wala siyang ginagawa. Di ba? Ay tinamin niyo yung sinabi ng mayaman. Naibig nga rin niya yung kanyang kapwa eh. Naibig niya. Sabi niya, nagawa ko na yan eh. Ginanap ko na yan. Ano sabi niya? Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang magsisinungaling ha. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero mo, naibig na niya yung kapwa niya, naibig na yung kanyang sarili. Di ba yung lagi narinig natin? Ano sabi ng binata? Sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa ang dapat kong gawin? Hiniling ni Yahweh siya. Anong hiniling niya? Sabi niya, pagbili mo ang wika, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ariran, ipamahagi mo sa mahihirap, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos lumalik ka at sumunod sa akin. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, imposible na mangyari yung sinabi niya. Pero kay Abay Yawa, posible. Sa laman, sa tao, imposible. Hindi ko kaya ng isang nasa laman yung inihingi ni Yahweh siya. Makikita naman natin ngayon, simple-simple lang. Sige, wala kang kayamanan. Wala ka bang kahit na konti? Na para sa iyong kapwa? Di ba? Hindi rin matupad. Di ba? So, talagang ang daming mapapahamak. Sabi nga doon sa Kawikaan 28-27, siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat.
ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata, magkakaroon ng maraming sumpa. Eh di ba't maraming tao ikinukubli yung kanyang mga mata, ayaw nung mata na magkasalubong yung kanyang mata, yung kanilang itim, doon sa isang dukha. Ano ang sabi diyan? Pagka ikinubli mo yung mata mo doon sa dukha na yan, magkakaroon ka ng maraming sumpa. Ano sabi dun sa ASND? Ang taong mapagbigay sa mahihirap ay hindi kukulangin, ngunit ang nagbubulag-bulagan makatatanggap ng mga sumpa. Mahirap pagka tayo naging isa dito na nagbubulag-bulagan ka, bahala kayo sa buhay nyo, ay makakatanggap ka ng sumpa. Utos pa rin ni Bayhawa yan. Galing pa rin sa kanya yan. Mayroon ba? Oo. Merong isang bagay na nangyari doon sa Ezekiel 34:18. Time na ako Ito na lang. Inaakala baga ninyong munting bagay sa inyo ang kumain? Sabi doon sa mga pastor. Pastor ko kasi yung sinasabihin niya rito. Inaakala ba ninyong munting bagay sa inyo na kumain sa mabuting pastulan? Ngunit inyong marapat yapakan ng inyong mga paang nalabi sa inyong pastulan. At uminom sa maliwanag na tubig, ngunit inyong marapat lampisawin ng inyong mga paa ang nalabi. Imbis na ibigay yung malinaw na tubig, pinampisaw, nilabo, para doon sa mga natitira. Ganyan ang sinasabi niya doon sa mga pastor sa kanyang pastulan sa Israel. Mambira, nakakita kayo ng malinaw na tubig. Ang ginawa ninyo, nilabo ninyo para ipamigay. Kinakailangan yung mga bagay na leftover na. Di ba, minsan hindi maibigay sa tao. Ibinibigay na lamang sa aso. At hindi ba totoo naman? Yung mga bagay na pwede pa sa tao Kaya lamang, ang nangyayari, sabi nga ipagmalaki sa inyong sarili ang lahat ng mga pangako ng Diyos. At halos hindi pahintulutan ng simpleng mananampalataya na angkinin o magkaroon ng anumang tanda ng pabor ng Diyos. Kailangan ba ninyong dungisan ang nalalabi ng inyong mga paa? Inabuso ninyo ang mga awa ng Diyos. Kayo ay kumonsumo ng marami sa inyong sarili at kayo ay nanangsan ng higit pa, sabi niya sa mga pastor ng Israel, na kung saan ang mga dukha ay magagalak sanang pakainin. May ilan na mas gugustuhin pang bigyan ng pagkain ang kanilang mga aso kaysa sa mga mahihirap sa kanilang paligid na handang mamatay sa gutom at matutuwa sa mga mungo na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang hapag. At hindi, mas gugustuhin pa nila na may nakita na silang dukha, mas gugustuhin pang ipakain sa aso kaysa doon sa tao na nagugutom. Matindi. Kaya yung laman, alam niyo mga kapatid, marami talagang hindi magkakaroon ng kaligtasan, marami ang hindi talaga maliligtas. Dito sa ating tinalakay na ito, talagang kukontrahin nung laman yung bagay na pang-spiritual. Kaya kung mangilan-ngilan tayo, mangonte, wala tayong magagawa. Hindi kaya. Kung paano yung isang binatang mayaman, tinalikuran si Yahweh, ganun din. Tatandaan natin na yung hinihingi dun sa unang Tesalonica 4 ay kabanalan. Maging banal. Parte ng pagpapakabanal yung hiningi ni Yahweh doon sa binatang mayaman. Diba? At hindi kayang gawin ng isang nasa laman yan. Diba? Magagawa mo lamang yan
pagka meron ka ng banal na espiritu. Kasi iiwan mo na eh. Iiwan mo na yung mundong ito. At susundin mo na si Abay-Yaba. Pero hanggat ng tao nasa laman, gaano man karami ang yaman mo ngayon, yung sabi nga tinititigan mo, mas magandang tinitingnan mo na lang siya, tinititigan mo siya para ibahagi, ipamahagi. Mas magandang tinitingnan mo na lang. Kaysa ipamahagi mo. Doon lang magkakaroon tayo ng kaisipan kung pauunawaan tayo ni Abay-Yaba. O nga, aanin ko ba itong kayamanan na ito? Kaya ito ginawa para gastusin. Kasi once na ikaw namatay na, wala na eh. Hindi mo na rin magagastos yan. Iba na yung gagastos niya. Wala ka pang nagawang kabutihan. Di ba? Kasi naiwan mo eh. Naiwan mo siya. So, nung maiwan mo yung kayamanan mo, iba na ngayon na nakakuha. Naturalmente, hindi mo na mabibiyabit yan. Mabibitbit mo ba yan sa libingan mo? Hindi So, iba na. Iba na nga hawak noong iyong pinapanginoon. Kasi, pagka ikaw, pinapanginoon mo, yung kayamanan, hindi mo susundin yung kalooban ni Abay-Yaba. Di ba? Yung magbigay ka sa dukha, di ba? Hindi mo magagawa yun. Hindi. Kasi, ang nasa laman, sakim, madamot. Madamot, makasarili. Yan yung nasa laman. Pagka ikaw ay merong espiritu, lahat yan wala. Ano sabi ni Pablo? Hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Hindi ko na minahal, sabi niya. Kasi, pag mahal mo yung sarili mo, natural. Meron kang magiging makasarili ka. Magiging maramot ka. Di ba? Sister Maria Victoria, ask ko lang po bro, meron din nasa laman tumutulong na palihig. Nasisiyahan po ba ang Diyos? O si Abay-Yaba sa isang tao na nasa laman? Hindi ho, magkalaban nga ho yan eh. Yung pagtulong na nangyayari ngayon, ayun, yung isang halimbawang ibinahagi ko sa inyo, kung ang isang miyembro ng isang reliyon nagbabahagi ng pera niya, para sa kanya mabuti yun eh, dahil nakapagbigay siya eh. Kaya nga lamang kung gagamitin ang reliyon niya sa pagpapakalat ng kasinungalingan, kakampi mo ba si Abay-Yaba? Di ba hindi? Kalaban mo siya. Walang nasa laman na naging kakampi ni Abay-Yaba. Tandaan natin yan. Walang nasa laman na naging kakampi ni Abay-Yaba. Kalaban niya ako. Ulit. Tingnan natin yung sinasabi niya. Sa Roma. Okay lang ho na mag-ano ko ng kaunting oras pa ha. Sabi niya dito sa Roma 8. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan, datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman, pakikipag-away. Ano yan? Enmity. Sabi niya, ano yung enmity? Hatred, hostility, opposition. Enmity, hatred, opposition, laban. Pagka ikaw ay nasa laban, opposition ka ng espiritu. O paano makakalugod si Abay-Yaba kung ikaw ay nasa laman? Diba? Walang saysay yun. Yung pagtulong ng isang tao na nasa laman, wala hong saysay yun. Bakit? Magkaaway pa rin yan eh. Kung yung sinasabi niya, mabuting ginawa, namigay na, yun nga, yung sinasabi natin, libreng pagkain, libreng ospital, libre na, ang daming libreng paaral. Pakikipag-away pa rin. Bakit? Kasi saan galing yung ibinibigay nilang libre? Yun ang tanong doon, saan galing? Sa katuwiran ba? Baka hindi. Baka galing din sa pagnanakaw yan. Hindi ba? Sige, maraming salamat. At lobin po ni Abay-Yaba. At sino ba ang hindi ko na... Teka ha? Ayan.
Sino pa? Sino pa? Ito. Si Sir Vivian Bando Humana, Brad Sam Rotoni, si Sil Manyoso, Sister Lore Calderon, Fernando Pronebo Avillera, Rosly Bandojo, Brad Emiliano, mali. Bro, yung pabibigay na ginagawa ng mga reliyon, matuwid yun sa kanilang pananaw, kasi yun ang utos ng Diyos nila. Pero sa pananaw ng kasulatan, ang gawa nila ay pagpapaimbabaw o pakitang tao dahil hindi naman siya bayhaw ang Diyos. O yun, sinabi nga kanina. Hindi ba? Walang saysay, walang kabuluhan. Nagiging, kumbaga, yung sinasabi sa unang Juan, yung bumabati sa kanya, naging kaisa niya. O, nakikikunayb ka dun sa mali. Noli Tungpua, Sister Maria Victoria Morales, Brad Jesse Juarez, Sister Cristina Juarez, Sister Joel D. Magandang hapon. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sebastian Juarez, Maria Victoria, ganyan na mga Muslim, akala nila malinis ang puso, marumi ang kaisipan. Basta nasa laman. Basta ang isang tao nasa laman, kabaliktaran sa espiritu yan. Leonardo Corsiga, sa pulpo naman, ganyan ang mayaman, ang sobra ang bibigay sa tingin naman ng mahirap. Mabait kasi namimigay din lang, tira-tirahan lang. Basta ang tao nasa laman, siyempre, yung surplus lang, yung sobra lang nila. Wala namang nasa laman na ibinigay na yung hinihingi doon sa katulad sa mayaman. Wala, imposible yun. Nasa laman ka, tapos nasasabi, ano ka? Loko? Ano ka? Sinuswerte? Yan ang sasabihin ng nasa laman. Di ba? Rosana Rose, totoo po yung brand, siya Bayawa talaga ang provider. Magugulat ka na lang, may magbibigay na lang sa iyo. Minsan kasi hindi na iintindihan ng marami yan eh. Kumbaga, yung iba, tagatanggap lang, hindi sila nakaramdam na yung sinasabi niya na tumulong. Puro tanggap. Sabi niya, mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi ba? Kung may tinanggap ka, itulong mo. May tinanggap ka, itulong mo. Di ba? Kahit na medyo kapusin ka. Hindi ba? Joel Zuela. Lalitong ko, tama po bro. Eman. Rosana Rose, ganun ugali ng taong sakim. Carlo Roll, tama po bro. Sobrang sakim kasi ang laman. Ayun. Jinkindo Berte Lopez. Maria Victoria, ganito ang mga amo ko dito, magbigay ng tira-tira. Basta nasa laman, no? Shirley Reveriza, yung pagtanggap ng tulong ng nasa espiritu galing sa nasa laman. Teka, masama po ba? Yung pagtanggap ng tulong ng nasa espiritu, sabihin galing, kung yung pagtanggap ng tulong na nasa espiritu galing sa nasa laman, masama po ba? Magkalaban din po yan, sis. Diba? Kasi tinan ninyo, yun sa Roma, sabi niya. Balikan ko lang, ha? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alik, pakikipaglaban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman, hindi nakalulugod sa Diyos. Di ba? Ang tanong nyo, yung pagtanggap ng tulong na nasa espiritu, galing sa nasa laman, masama po ba? Ibig sabihin, ang tumanggap ng tulong ay yung nasa espiritu. At ang nagbigay nasa laman. Hindi ho kasi mangyayari yung nasa laman makapagbigay nung nasa espiritu. Napahin mo ba yan? Kasi
Siguro malibang meron kang espiritu, kaya ka nagbigay. Pero, kung ikaw na nasa laman, hindi ho mangyayari. Kasi ang kaisipan mo ay makasarili. Yung sinasabi doon sa Galatia 5:19 hanggang 21. Di ba? Hindi ho mangyayari yun. Yan, maliban na lamang merong espiritu. Ano pa ho? Larikal na ron, Jesse Juarez. Pero mahirap yan bro, pag nasa laman ka, yung konti na lang, ibibigay mo pa kasi ang common na isip na nasa laman, unahin ang sarili mo. Tama. Yun nga yun eh. Talagang pagka ikaw nasa laman, hindi mo kayang gawin, ayun yung naging halimbawa ni Sister Shirley, hindi mo kasi kayang gawin yung magbigay ka na ikaw ay nasa laman, tapos ang bibigyan mo ay nasa espiritu. Magkakontra yun eh. Hindi ba? Siguro mayroon kang espiritu, kaya ka nagbigay. Pero kung ikaw ay nasa laman, hindi mo kaya. Hindi kaya ng laman yun. Alam niyo bakit? Sakim. Yun nga yung, halimbawa yan yung binatang mayaman eh. Hindi niya nagawa eh. Hindi niya nagawa na ipamahagi yung kanyang kayamanan sa mga mahihirap. Ganyan din yung senaryo nung tinatanong ni Sister Shirley. Ganyan din yun. Okay na po? Ayun. Tama yan, Brad Jesse Juarez. Muli, maraming salamat. Bukas wala ko tayo. So, Monday na kung lulobin na bayawan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abayahawa. Higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Yun ho yung tumatagal. Yun yung panglaman, sandali lang ho yan. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundo ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Salamat po sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kaisa po natin. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.